Once again, mga minamahal, tayo po ay nagpaanyaya sa inyo na makinig sa ang banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Ang ating pag-usapan sa araw na ito ay patungkol sa question and answer. Titignan natin batay sa Biblia at ipag-aralan sa araw na ito ang patungkol sa question and answer. Ito po, una nating basahin sa Jeremias 6:16. Sa Jeremias 6:16, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ang nagsalita rito ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Mayroon ng daan. No? Magsitayo kayo sa mga daan. Nandun na yung daan. No? At magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo. No? Question. No? You ask. You ask. No? At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Kanilang sinabi, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Mayroon ng daan, ha? No? Mayroon ng daan. Excuse me, no? Uulitin ko, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Ayun, mayroon ng mga daan, no? Magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Bakit hindi sila magsilakad doon? Kasi nagre-request pa sila hanggang ngayon, no? God will make a way. Hindi nagagawa kasi nandun na yung daan. No? Yung iba naman, ayaw magsilakad doon. Sabi niya, at magsilakad kayo roon. Nandun na yung daan. No? Nandun na yung mabuting daan. Mabuting daan, ha? Walang dating daan. No? No? Walang dating daan. Sabi niya, uulitin ko, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Bakit hindi sila magsisilakad doon? Kasi ang ipinagtatanong-tanong nila ay ang dating daan. Wala dito ang dating daan. Ang pinapatanong, ang mabuting daan. So, kaya sinabi nila, hindi kami magsilakad doon. Yung isa, gagawa pa daw yung Diyos ng daan. God will make a way. So, nandun na yung daan. Ipagtanong mo yung mabuting daan. No? Yung isa naman, ayaw naman magsilakad doon. Bakit? Kasi yung tinatanong niya, yung dating daan, no? Walang dating daan. Uulitin ko, no? Sa English, ulitin ko sa English, no? Jeremias 6:16, ito. Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Why they said, we will not walk therein? Because
they said God will make a way. No, already made the way. Okay? And then, know the old way, but the good way. And I want to read Hebrew 10:20. Okay. By a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. By a new and living way. New way and living way. No? Not the old way. No. No. So, thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Where is the good way? Not the dating daan. No? Walang dating daan. No? Good way and new and living way. Hebrew 10:20. No dating daan. And question, where is the good way? Okay, question. Answer. 1 Peter 3:15. 1 Peter, question, answer. 1 Peter 1 Peter 3:15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So, kung ikaw ang may alam, at ikaw'y tinatanong, lagi kang handa sa pagsagot. No? Sabi dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot, ready to give an answer. No? Na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot, no? Hindi sa kung may alam ka, nagmamayabang ka, no? Pagyabangan mo yung iba, no? Pagsabihan mo ng hindi maayos, no? Although okay din yun na sawayin, no, ng may kabagsikan, pero wag naman yung para bagang expression mo na. Marami kasing nanonood, lalo yung mga bata, pag ginaya ng mga bata yan, no? Na parang expression mo na parang use mo na ginagamit mo yan. So, totoo nga yun na Efeso 5:17, bawal ang maging mangmang, no? Bawal ang mangmang sa Biblia. Pero basahin natin, no? Efeso 5:17. No? Efeso 5:17. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan, no? Kaya bawal nga talaga yung maging mangmang tayo sa salita ng Panginoon, no? Hindi talaga mabuti yon. Pero wag mo namang sabihin gano'n, no? Na palagi nilang sabihin mong gago, no? Quote and unquote na parang marami kasing nanonood, no? Kaya hindi maganda, no? Hindi maganda yon, no? Oo nga, na totoo naman yon na pag mali nga talaga yung tao, hindi naman talaga na maganda na bubuka sa salita ng Panginoon. Pero wag naman yung palaging na lang ganun, no? Na parang expression mo na lang. Maraming nanonood, no? Pero dito na balik tayo doon, no, sa Jeremiah 16 na question you ask, where is the good way? Not the old way, no? Wow. Not the dating daan, no? Walang dating daan, no? Question, answer. 1 Peter 3:15, no? Basahin ko sa English. 1 Peter 3:15. Question and answer.
but sanctify the Lord God in your hearts. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer, yan, to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Ayun, no? Question, answer. Pero ano bang batayan? Ang batayan sa Roma 15:4, no? Question, answer. Pero ano ba yung batayan, no? Kasi palagi ako nanonood, no? Itanong mo, Biblia ang sasagot. Pero pag napakinig ko, pero pag nakapanood ako minsan, no, marami akong palagi na lang, no? Pasyon, no? Palagi na lang yung pag hindi mabasa sa Biblia, sa pasyon, nandun sa pasyon, no? Kung minsan sa encyclopedia, kung minsan sa history, no? History box. Kaya dapat sa Bible na lang, no? Kaya o baka naman yung tanong mo, brother, bakit ngayon ka lang lumabas? Oo, wala na si Brad. Bakit kung halimbawa buhay pa si brother? Halimbawa kung tatanungin ko naman siya. Halimbawa tatanungin ko siya kasi utos ang magtanong, no? Oo, o yung unang tanong ko sa kanya, brother, where is the old way? Pangalawa, tatanungin ko siya, yung Espiritu Santo ba ay Diyos? Pag pinanood mo siya, i-research mo dyan, no? Espiritu Santo, Brother Eli. Puro na lang kwento. Hindi mo mabasa yan. Wala kang mababasa dyan, no? Huwag mong patunayan na si Kristo ay Diyos. Ibang tanong yan. So, i-search nyo dyan, Brother Eli, Holy Spirit. Patunayan niya na Diyos. Yung may mga ano yan, yung posporo, palito, at hindi pwede ho yun, no? Kasi ito yung basihan natin, no? Kaya pag pero hindi ko naman pinababa yung Espiritu Santo. Alam ko yon. Sa sunod natin pag-aralan niya na, sa sunod lang, no? Kasi yung pag-aralan natin ngayon, question and answer. Oo, pag nag-question, answer, no? Always give you an answer. The people that, basta ganun, no? Na pag may nagtanong, bigay ka ng answer mo. Pero sa may meekness and fear, no? Huwag naman yung pagsagot mo, parang ikaw lang ang nakakaintindi. No? Minsan, makipakinggan mo si brother, darating na lang yung Panginoon, hindi pa kayo nakakaintindi. Mabuti na lang kami. Naintindihan namin. So, wag naman ganon, no? Wag naman ganon. Kaya, pag nagtanong, sa Jeremiah 6:10, no? Tapos sa 1 Peter 3:15, laging handa sa pagsagot. Pero yung basihan, Roma 15:4, no? Basahin natin sa Roma 15:4. Roma 15:4, no? Ang basihan. Huwag naman yung basihan yung pasyon, no? O encyclopedia. Dapat yung basihan yung Biblia. Okay. Roma 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun, no? Ulitin ko, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat. Ito, nangasulat yung Biblia, no? Isinulat tapos ng una at nangasulat. Para ano? Dahil sa ikatututo natin, no? Para matuto tayo rito. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yun, no? Para magkaroon tayo ng pag-asa, dapat matuto tayo sa nakasulat, no? Sabi dito, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Anong layon? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun, no? Kag sa 2 Corinthians 1:13, no? Sa 2 Corinthians 1:13, no? Baka sabihin mo naman, yung kay brother nga, no? Kasi marami nga talaga na bumibilib sa kanya. Kasi
basa lang nga basa daw sa Biblia, no? Pero minsan pag napakinggan mo, iba yung tanong, iba naman yung binabasa, no? Halimbawa, tinatanong siya patungkol dun sa Holy Spirit, kung Diyos. Yung pinapatunayan niya na si Kristo ay Diyos. Iba yun, no? Sa sunod, makita mo yan. Makita mo yan, Holy Spirit is God. O, sabi niya. So, titignan natin yun sa sunod na mga aral natin. Dito tayo ngayon, no? Sa question and answer, no? Ang basihan ang mga kasulatan, no? Para magkaroon tayo ng pag-asa, no? Sa 2 Corinthians 4:13 na naman, 2 Corinthians 1:13, no? Basahin natin. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kilalanin hanggang sa katapusan. Yun, no? Kaya ang sabi rito, kilalanin natin hanggang sa katapusan. Ang ano? Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa. Kaya dapat basahin lang natin yung sagot sa Biblia, no? Huwag natin bigyan ng sariling paliwanag, no? Kaya pag tinanong si brother dun tungkol sa Holy Spirit, marami siyang mga paliwanag, no? Pansariling paliwanag. Hindi mo mapatunayan niya, no? Kahit niya yung mga natitira pa, no? Kahit yung mga... Pero wala tayong layon, na manakit ang damdamin o manira ng sinuman, no? Kasalanan din sa Diyos na manirang puri ka, brother, no? Kahit ako, no? Kung sino man sa inyo, no? I-search mo din. I-search mo dyan, no? Holy Spirit is... Holy Spirit. Oo. Brother Soriano, Brother Eli. Tignan mo dyan, no? Wala akong layo na manira, no? Kundi ito'y malayang kapahayagan, no? Ating pag-aralan at tayo magsama-sama, no? Kasi siya, galit din siya sa kamalian, no? Galit din siya sa kamalian. Kaya, magtulungan tayo. Tignan natin kung ito bang mga pinagsasabi ko, kung totoo naman o hindi. Tignan nyo rin, no? Titignan nyo rin dyan, no? Sa 2 Corinthians 1:10, ulitin ko, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kilalanin hanggang sa katapusan. Dapat binabasa. Halimbawa, tinanong mo ako, tapos hindi ko naman mabasa. Halimbawa, tinanong mo ako, ano ba yung Pasko? Ano ba yung Pasko, brother? Kasi kay Brother Soriano, birthday. Isineselebrate daw sa anong kapanganakan ni Kristo. Saan mo babasa yan? Kamatayan ni Kristo yan. No? So, babasahin ko sa iyo yun. Ipinako siya sa cross ng Pasko. Yung sa kanya, saan mo mababasa? So, wag kang magalit muna. Yung ba binasa natin sa Santiago? Santiago ba yon? Na Santiago 1:19 na magmaliksi ka sa pakikinig. No? Magmakupad sa pagkagalit. Tignan natin ulit, no? Kaya, pag napakinig ka sa kanya, at tapos napakinig ka sa akin, no? Magmaliksi. Babasahin ko ulit. Santiago 1:19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Okay? Magmakupad sa pagkagalit. Magmakupad ka muna sa pagsasalita. At magmakupad ka sa pagkagalit. No? Magmaliksi sa pakikinig. Yung binasa natin una-una, Jeremiah 6:16. Wala namang dating daan doon. Kung saan nandoon ang mabuti. Mabuting daan. Kaya nga huwag kang magalit. Magmaliki ka sa pakikinig. Kahit sa kanya din. I-search mo dyan, Brother Eli. Dating daan. I-search mo dyan. Tignan mo. Pakinggan mo siya. Walang dating daan doon. Ang dating daan nandoon sa Hub 22:15. Ayun. Iyubang pagpatuloyan ng dating daan na nilakaran ng mga masamang tao. Andoon. Wala dito sa Jeremiah 6:16. Ayun. Kaya nga, dapat magmaliksi sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Kaya wag ka muna magsalita dyan, Baka gaya-gayahin mo siyang GGO na yan,
no? Huwag ka munang magsalita ng mga ganon, no? Magmakupad sa pagkagalit, no? Magmaliksi sa pakikinig. Hindi yung amen ka lang ng amen. Dapat magmaliksi ka. Lalo na sa akin ngayon, magmaliksi ka sa pakikinig. Nasa Jeremiah 6:16, walang dating daan doon, kundi mabuting daan. No? Ulitin ko kahit sa 1 King 8:36, 1 King 8:36, no? Unang hari, no? Unang hari 8:36. Tingnan mo din dito, no? 8:36. Ang sabi dito, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan na kanilang dapat lakaran na, at paulanan mo ang iyong lupain sa iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Ayun, tuturuan. Kaya ito ang pinapatanong, ang mabuting daan. Hindi ang dating daan. Ano ba naman yan? 1 King 8:36. Uulitin ko, no? Babasahin ko sa English. 1 King. Kasi ito yung pinapatanong eh. And you ask the good way. Ayun, no? Kita nyo? 1 King 8:36. Basahin ko sa English. English King James, no? Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people Israel, that thou teach them the good way, wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance. Okay? Ang sabi dito, that thou teach them the good way, not the old way. No. The good way. Sa New Testament, doon sa Hebrew 10:20, the new and living way. Okay, walang dating daan doon. Kaya, ang pinapatanong, ang sabi rito, ulitin ko sa English, 1 King 8:36, then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people Israel, that thou teach them the good way, wherein they should walk, and give rain upon thy people for an inheritance. Okay, di ba? Teach them the good way, not the old way. So, saan ba yun? Question, Jeremiah 16, answer, 1 Peter 3:15, at ang basihan, Roma 15:4, no? Ang mga kasulatan, no? Para magkaroon tayo ng pag-asa. Sa 2 Corinthians 1:13, dapat binabasa ang sagot, no? Kag sa 2 Peter 1:20-21. 2 Peter 2 Peter 1:20-21. Na malaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang sabi dito sa 2 Peter 1:20-21. Ulitin ko, no? Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kaya pag tinanong ka, yung answer mo dapat hindi sariling paliwanag. Yun, dapat binabasa. You know? Sa Roma 15:4, yung kasulatan, no? Para magkaroon tayo ng pag-asa. Sa 2 Corinthians 1:13, dapat yung sagot mo binabasa. Pag tinanong ka, ano ba yung Holy Spirit? O, babasahin mo lahat ng sagot. Huwag mong ipaliwanag. No? Tignan mo yun sa kanya. Yung paliwanag niya, dami-dami. O, yung posporo daw, yung palito, yung kiskisan ng posporo. Ano ba naman yun? No? Hindi pwede ganon. Hindi mo naman talaga mabasa ang Espiritu Santo ay Diyos eh.
Kahit ano pang basa ng basa. Wala dyan. Ano ba naman yan? No? Wala kang mabasa dyan. Wala kang mabasa, no? Ang sabi dito, na amalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Huwag mong bigyan ng sariling paliwanag. No? Huwag mong bigyan ng sariling paliwanag. Bakit? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yun, no? Basahin natin sa English, no? Basahin natin sa English. So, 2 Peter 3:15, no? Second Peter 1:20-21. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. 21. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. No? Hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, no? Don't explain with your own understanding, no? No, don't explain with your own understanding. Dapat you read in the Bible the answer, no? You read only the answer, no? Deuteronomy 12:32. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dalagdagan ni babawasan. Ayun, ha? Kung anong bagay ang inuutos ng Panginoon ay siya mong isasagawa, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Sa English, babasahin ko. 12:32. What thing soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Huwag mong bigyan ng sariling paliwanag, huwag mong dagdagan, thou shalt not add thereto, nor diminish from it. No? Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Sa 2 Peter 3:16, 2 Peter 3:16, no? Balik tayo sa 2 Peter. 2 Peter 3:16. 2 Peter 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. May mga bagay na ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayun, no? Tingnan mo, ulitin ko, ha? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na ano? Na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, no? Mahirap unawain. Na ano? Anong ginagawa dahil mahirap unawain? Na isinisinsay ng mga di nakaalam, yon, tinitwist, no? Iniiba, no? Na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayun, no? Kahit hindi mo mabasa ang sagot, hanapan mo talaga ng sagot kasi yung paniwala mo gano'n, no? Halimbawa lang yun ang Espiritu Santo. Dahil Diyos talaga ang pagkakaalam niya. No? Kaya, kahit ano pang gawin mo dyan, hindi mo makita ang sagot dyan, no? Wala kang mabasa na Espiritu Santo ay Diyos, no? Direkta mo mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos. Walang ganun, no? Walang ganun sa Biblia. Kaya ganun, no? Kanilang isinisinsay, no? Dito na sa English. Tingnan natin sa English, no? Sa 2 Peter
2 Peter 3:16. 2 Peter 3:16. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Yun, no? Kahit hindi mo na mabasa, no, pinapalitan mo. O, iniiba mo. Ayun, no? Iniiba mo yung mga ibig sabihin dyan, no? Kaya, ganun yun, no? Kaya, unto their own destruction, no? Pag iniiba mo, no? Tinitwist mo, no? Iba yung dapat hindi mabasa, hanapan mo talaga, no? Para lang mapatunayan mo na ganun yun. Ayun. Pero hindi mo talaga mabasa yan. Halimbawa, yung Espiritu Santo ay Diyos. Hindi mo mabasa yan. Oh, walang ganun. Sa 2 Peter 3:16, no? Mahirap unawain, no? Na itinitwist ng iba. Sa 1 Corinthians 4:6, no? Sa 1 Corinthians 4:6, ang mga bagay yang ito, mga kapatid, ay naanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Anong layunin? Na huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Para wag magkaroon ng kapalaluan, huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kasi kahit hindi mo mabasa, no? Marami kang babasahin ng iba-ibang mga babasahin, no, sa Biblia. Pero dapat yung tanong ng nagtatanong, brother, mababasa ba sa Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos? O marami kang pinapatunayan na si Kristo ay Diyos, no? Iba-iba pa, marami kang pinapuntahan, marami kang mga logic, no? Nagugulo-gulo na yung mga tao sa pakikinig, kaya hindi ka niya masundan, no? Hindi ka talaga masundan, no? Kaya ganun yun, no? Na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat upang sabi dito, ulitin ko, basahin ito sa English, no? Gumawa siya ng halimbawa, no? Example, no? Sa 1 Corinthians, kaya pag tinatanong ka, dapat yung sagot mo, huwag ka magbase sa pasyon, no? Encyclopedia, sa history. Kaya magbase ka dun sa nakasulat, no? Sa 1 Corinthians 4:6. And these things, brethren, I have in figure transferred to myself, no? Gumawa sila ng halimbawa, no? Si Apostol Pablo at si Apollos, no? Ang mga apostles. Sabi niya, ulitin ko, and these things, brethren, I have in figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Okay. Para wag magkaroon ng kapalaluan, wag humigit sa mga bagay na nasusulat, no? Kasi mamaya magdidebate yan, tapos iba-iba naman yung binabasa mo nga. Pero out of context naman yung babasahin mo, katulad nun sa Jeremiah 6:16. Nung umpisa natin kanina, no? Binasa natin ng binasa, wala namang dating daan dun eh. Kaya kung ikaw ay maliksi sa pakikinig, at habang nagbabasa ako, nakikinig ka. Hindi ka nagsasalita kasi mabagal ka sa pagsasalita, no? Sabi doon kanina sa binasa sa Santiago 1:19 na magmaliksi sa pakikinig at makupad sa panalita at makupad sa pagagalit. Wag ka munang magalit. Makinig ka muna. Yun, kasi ang galit ng tao ay hindi yan sa katwiran ng Panginoon. Kaya magmakupad ka dyan, no? Magmaliksi ka kasi nag-aaral tayo. Dapat sa pakikinig.
Doon ka mag-focus, hindi yung pagsalita ng sino dahil idol mo, palakpak, alam ng palakpak. Hindi ganoon. Amen ka ng amen. Titignan mo, pakinggan mo. Sa Jeremiah 6:16, walang dating daan doon. Kaya, paano ka makakaintindi kung ikay, abang nagsalita ka rin dyan, halimbawa, o nagagalit ka dyan. Dapat maging bukas yung puso't isip mo. Di ba? Kaya, yun ang sabi sa 1 Corinthians 4:6, no? Gumawa sila ng halimbawa, no? Sabi ito, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya para huwag magkaroon ng kapalaluan, huwag tayo lumampas sa Biblia. Halimbawa, gusto mo makipagtalastasan sa atin, no, sa akin, halimbawa. So, mamaya halimbawa, tinanong kita, saan ba yung masulat diyan ang Holy Spirit na Diyos? Hindi mo mabasa yan. Marami kang binasa, halimbawa, pero out of context yan, brother. Wala kang mabasa dyan. Kaya sayang yung panahon natin, no? Pero pag-aralan din natin yung sunod kung paano makipagdebate, no? Nandun utos din ng Panginoon yun. No? Utos din, no? Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 4:6, gumawa sila ng halimbawa, no? Si Apostol Pablo at si Apolos, yung mga apostles, no? Sila ang mga halimbawa, no? Sila ang mga halimbawa natin, no? Na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat upang huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kasi kahit hindi niya mabasa yan, talagang i-post niya yan, no? Para lang mapatunayan yung mga nasa isip niya. Hindi mo naman kayang patunayan yan, no? Halimbawa, yung Espiritu Santo ay Diyos. Hindi mo kayang patunayan yan, no? Hindi mo kayang mabasa yung direkta mong mabasa. Example, si Jesus Christ is God. Direkta mong mabasa yan, no? Kaya, ang Espiritu Santo ay Diyos. Wala kang mabasa gano'n, no? No, wala kang mabasa. Sa 1 Peter, pero wala tayong layo na manakit ng damdamin, no? Hindi, ito'y malayang kapahayagan no, na ating alamin, no? Yun ang gusto ng Panginoon, no? Na malaman natin ang mga katotohanan, no? Hindi tayo magpapatali-talino dito, no? Kundi isa lang ang magaling rito, no? Walang magaling rito, no? Walang magaling ang Panginoon, no? Ang Panginoon lamang ang magaling, no? Kaya tingnan natin ito, no? Sa ito, last verse na lang to, no? Ito sa last verse na lang nalas to. Tapos ulitin natin ng konti, no? Kung pwede na, no? Sa 1 Peter, verse 10 to 12. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Ayun. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi. Hindi nagbigay ng sariling kahulugan. Wala sila nag-explain with their own understanding, no? Kaya pag tinanong ka, kasi question, no? Itanong mo. Pero kung halimbawa, tanungin mo siya ng tanungin, halimbawa, tanungin mo siya ng ganun nga kanina, no? Yung Espiritu Santo ay Diyos ba? Yun, wala siyang mabasa dyan, no? Halimbawa, yung Pasko ay kapanganakan, no? Ang sa kanya. Yun, pagkamatay ni Jesus yun, wala kang mabasa dyan, no? Yung mga natitira nyo pang mga kasama ni brother, no? Brother Eli, no? Wala kong layon naman nakita ng damdamin, no? Kundi ito'y malayang kapahayagan, no? Halimbawa, tatanungin ka rin, no? Na breaking of bread, pwede patunayan mo na hindi literal yun. Literal yun. Nandun yun sa unang mga topic din tayo dyan. No, literal yun. Halimbawa, nag-topic siya na napakarami ng mga topic natin nandun, no? Na preacher na walang kamalian. Tingnan mo rin doon, no? Tingnan mo rin doon. Halimbawa, yung Diyos daw nasa langit lang. Wala sa lahat ng dako. Pinatunayan din natin doon nasa lahat ng dako. Nga wala doon sa kabarit. Halimbawa ngayon, kung anak ka ng Diyos, halimbawa, hinabol ka naman sa mga tao, nakapasok ka doon sa kabarit.
wala na ang Diyos doon, hindi na ako manalangin kasi wala na ang Diyos eh. Yun ba ibig mo sabihin? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kahit siya pupunta, nandoon. Ano ka ba naman? Yun pa naman ang kuha niya, nasa kabaret daw. Paano kung halimbawa nakapunta ka doon ka nagtago, nakapagtago, doon ka nakapunta. Hindi sabihin, hindi na ako manalangin. Wala na ang Diyos dito. Yun ba yun? Ano ka ba naman? No, hindi gano'n, ha? Kaya salamat sa Panginoon, no, na ating na pag-aralan dito ngayon ang patungkol sa question and answer. Doon na kanina sa Jeremiah 6:16, question, no, ipagtanong ninyo. Pero hindi dating daan, ha? Ipagtanong ninyo ang mabuting daan. Ayun. Kahit sa 1 King 8:36, at ituro ng Panginoon ang mabuting daan, no? Ang mabuting daan. Hindi dating daan, walang dating daan doon, no? Kaya makinig ka ng mabuti, no? Kada tuwing tayo yung mag-aral, no? Mag-aral patungkol sa Panginoon, dapat magmaliksi sa pakikinig. Ayun, no? Kasi sa 1 Peter 3:15, laging handa sa pagsagot, no? Sa mga nagki-question, no? Question, answer. O dapat babasahin ang mga sagot, hindi mo babasahin doon sa pasyon, ha? O sa encyclopedia. Babasahin mo sa banal na kasulatan, no? Huwag humigit sa nasusulat, bago walang sariling paliwanag, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan, dahil mahirap unawain, no? Pinapalitan mo. Gumawa sila ng halimbawa sa 1 Corinthians 4:6, ang mga apostol na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat para huwag magkaroon ng kapalaluan sa buhay. Sa 1 Peter 1:10-12, hindi sila nagbigay ng kahulugan. Sila, ulitin ko, no? Sa 12 na lang. Ang sabi dito sa 11, ulitin ko na dito ang first, ito sa English ko na lang basahin pala, no? Katapusan na lang. Sa 1 Peter, kaya pag tinanong ka, dapat pala binabasa yung sagot, no? No, pag hindi mo binabasa yan, baka naman basahin mo ng basahin, pero iba naman, no? Iba pala doon sa mga out of context, no? Sa 10-12, no? 1 Peter chapter 1 verse 10-12. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently. Nag-inquired and searched diligently. Who prophesied of the grace that should come unto you. 11. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow. 12. Unto whom it was revealed, and not unto themselves, but unto us, they did minister the things which are now reported unto you, by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, with things that the angels desired to look into. Yon, hindi sila nagbigay ng sariling paliwanag, no? Sa Tagalog pa, sa 10, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi. Hindi sila nagbigay ng sariling kahulugan, no? Ang mga propeta na nagsisiwala tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon na tayo po'y nakapag-aral patungkol sa question and answer. Praise God, no? Thank you, Lord. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.